Dati mga amigo, pinapakita ko sa inyo, di ba, sa mga Uno Fuel ako nagpapagas sa ibang gas station na hindi kilala. Unleaded boss? Unleaded? Full tank na ulit ako. Sarap na siya ulit ihataw-hataw. Yung nga yung example mga amigo ng isang gas tank na natuyuan or naubusan siya ng langis. So yan, kung makikita nyo, mayroon ng parang mga kalawang pabig. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that long time I bust to move along. Push myself to be the best, gotta go and prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs. Grabe. What's up mga amigo? Alright. Yun, oh. Good day sa inyong lahat mga amigo. Basta kayong lahat? Grabe, no, sobrang init na ng panahon. Sign na rin to para makapag-ride tayo, no? Kasi kapag maulan, di ba? Alam niyo naman, pag nagra-ride tayo tapos maulan, hindi natin ma-enjoy. Anyway, yun na nga mga amigo. For today's video, ating pag-uusapan, bakit nga ba wag nating paabutin na maging empty yung ating gas tank. So ayun mga amigo, isa lang to sa mga advice ko rin and tips. Pero hindi po expert, no? Pinapaalala ko lang sa inyong lahat. Ito ay base lang din sa aking mga nalaman at kaalaman about sa pagmumotor. Simula nung natuto ako magmotor at nalaman ko yung iba't ibang ideas. So i-share ko lang din sa inyo kung bakit, no? Bakit wag na wag niyong paabutin na yung motor natin ay maging empty na yung gas tank niya. Yung sa akin, hindi ko na siya pinapaabot ng, alam niyo yun, yung sa point na nagbi-blink na siya. Kasi it means na konti na lang talaga yung laman ng gas natin sa gas tank. Madalang ko na lang pinapaabot sa ganon yung motor ko na magbi-blink yung aking panel gauge, gas indicator niya. So ang ginagawa ko doon mga amigo, ayan, tulad nito, 2 bar na lang ako, magpapagas na ako ng full tank, no? Maghahanap muna tayo dito ng gas station mga amigo. Dati mga amigo, pinapakita ko sa inyo, di ba, sa mga Uno Fuel ako nagpapagas sa ibang gas station na hindi kilala, yung mga mumurahin, no? Pero alam nyo ba mga amigo, pagdating sa gas station ay meron ding kinalaman yon patungkol sa kung bakit nasisira yung mga natin, fuel filter natin ay bumabara yung mga dumi doon, nagaling din sa gas. So dahil din yun mga amigo sa mga maduduming gas na galing sa mga gas station. Unleaded boss? Unleaded? May Gcash payment kay boss? Okay. 200 boss? Unleaded. Yeah. Ito boss. Thank you. Yeah. So ayun mga amigo, kung makikita nyo, sa Shell tayo nagpagas. Yun, full tank na ulit ako. Sarap na siya ulit ihataw-hataw. Ito mga amigo, explain ko sa inyo kung bakit wag na wag nating ma-empty gas tank ay natin ay masira, or yung fuel injector nga na tinatawag. So mga amigo, ito yung fuel injector ng Sniper 155. Para sa hindi pa nakakaalam na ito yung kulay at ang forma ng fuel injector ng Sniper 155. So ayan siya, baka yung ating gas tank maging barado din. Ito nga yung example mga amigo ng isang gas tank na natuyuan or naubusan siya ng langis. So yan, kung makikita nyo, mayroon ng parang mga kalawang pabig. Anong dumi yan, di ko alam kung anong dumi siya. Is mga residues no, galing din sa mga gas na madumi. So as you can see, yan, yung ganyan na ganyan yung mga gas tank natin kapag natuyuan mga amigo. So kung ako sa inyo, wag na wag nyung subukan talaga na matuyuan yung gas tank natin kasi nakikita nyo naman, di ba? Sobrang dumi talaga, and lahat ng yan maiipon at mapupunta lang din sa ating fuel filter. Kaya nga, di ba, yung iba kadalasan mas mabilis sila magpalit ng fuel filter kasi yan,
madumi na nga yung gas tank nila, at sa gas station lang din na kung anong ating pinagpagasan, doon lang din ang gagaling. Baka sabihin nyo mga amigo, nakadepende lang sa owner to, pero sa totoo lang nakadepende po talaga ito sa gas station. Pero balik tayo doon sa sinabi ko, no, nakadepende sa owner, no. So nakadepende naman talaga yan sa inyo kung anong gas station yung pagpapagasan nyo. Kung gusto nyo nang mumurahin or gusto nyo makatipid, nasa inyo na lang yan. Pero yun nga lang ang tips and advice ko sa inyo para nga maiwasan natin yung pagbara sa ating fuel injector ng mga tulad ng mga residue na yan, nakadepende lang talaga sa gas station mga amigo, at syempre sa inyo. Pero mga amigo, hindi ko po sinisiraan ng ibang mga gas station na mayroong mga mumurahing binibenta. Laking tulong naman talaga sila sa atin, especially tayong mga kaya nating ma-afford na mga gas. And yun nga, tulad nga na sa Uno Fuel mga amigo, laking tulong din nun sa akin dati, no, especially nung nag-delivery ako. Laking tulong talaga nun kasi sobrang mura ng Uno Fuel sa lahat ng gas station. Sila ata yung halos na may pinakamura na mga na binibenta ang gas. Kaya mabilis ding bumara or maging itim yung ating fuel filter. Isa rin yun sa dahilan na nahayaan natin mag-empty yung gas natin. Yung konti na lang yung gas natin, yung para sisingutin na lang sumasala yung fuel filter natin kasi ng mga dumi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mas importante talagang laging sigurado natin full tank yung ating motor. Pagka ganun mga amigo, kasi may tendency ay your fuel injector natin, pag bumara yun, wala na tayong gagawa. Hindi yung fuel injector yung masisira dun sa atin throttle body natin madudumihan din. And yun, ito nga yung throttle body ng Sniper 155 mga amigo, no? Andyan na rin yung presyo niya. Ayan, 3,500 pesos siya. If ever man na wag naman sana masira ang ating throttle body or sobrang duminan talaga at hindi na kaya masolusyonan, meron pa rin naman tayong mabibilan na genuine parts, no, sa mga kasa. Pero yun nga lang, may kamahalan nga lang talaga siya, no? 3,500, hindi pa ako sure kung sa ibang kasa ganyan din yung presyo nila. Pero ayan nga, starting 3,500, ganyan talaga yung presyo ng total body ng ating Sniper 155 mismo. Noon pa at hanggang ngayon nire-recommend din ng mga ibang expert, syempre Petron tsaka Shell, maganda yung nila, gas nila kasi malinis. Pwede rin siguro yung clean fuel, pura siya yung clean fuel, pero alam ko malinis din yung mga gas nila. Sa inyo na din yan mga amigo, no? Kapag yung fuel filter naman natin barado na rin, mararamdaman nyo na yan sa motor nyo, parang pumupuga, ang minsan walang lakas, alam nyo yun, parang yung gas natin ay may higop na lang ng hangin. Pag nagsilinyador tayo, parang bitin parang pumupugat-pugat. So, when it comes mga amigo sa carb type and versus fuel injected, no, ano nga ba pinagkaiba ng dalawang yon? Simple lang mga amigo, yung carb type is malakas sa gas, and as compared sa ating mga fuel injected na ngayon na halos 90% ng mga Pilipino is naka-fuel injected na talaga yung motor nila, ayaw nila ng carb type. Matipid kasi yung fuel injected. Pero ang advantage naman ng carburetor mga amigo is sobrang mura na mga piyesa neto, and then sobrang dali lang din niyang i-maintain. Ang disadvantage naman ng FI mga amigo ay mas maraming parts na pwedeng masira. Kinokontrol ng ECU at yun nga, injector at sensors sa kanyang throttle body. So ayun lang mga amigo, maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, this is Kamating Naipi, laging nagpapaalala sa inyo na huwag nyo kalimutang laging ride safe. Peace out. Tabudi. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack.
We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack map here,